Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 12 hanggang 27. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. At iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan, hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan, hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag pa ba itong katawan? Ang TOTOOY ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit isang katawan lamang ito. Kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina ang siya pang kailangang-kailangan. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga ay inaalagaan nating mabuti, at ang mga parteng hindi maganda ay ating pinapaganda. Hindi na kailangang pagandahin ang mga parteng maganda na. Ganoon din ang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng karangalan ang mga parteng hindi gaanong marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo, at ang bawat isay